Ito ang abandoned Leyte Provincial Capital ng Tacloban City. Ang gusaling ito ay sinimulang itayo noong 1917 sa ilalim ni Gobernador Salvador Dimiterio at natapos noong 1924 sa panahon ni Gobernador Honorio Lopez. Ang nagdisenyo nito ay ang isang tanyag na arkitektong si Antonio Manialac Toledo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging pansamantalang punong himpilan ng pamalaang Commonwealth ng Pilipinas ang gusaling ito mula October 23, 1944 hanggang Pebrero 27, 1945. Sa mismong Capitol na ito ay nanumpa si Pangulong Sergio Osmeña sa harap ni General Douglas MacArthur, isang makasaysayang tagpo matapos ang Leyte Landing. Taong 1964 ay pinamunuan naman ni Noberto Romales Jr. ang pagsasaayos ng gusaling ito. Ngunit sa pagdaan ng maraming taon ay unti-unti itong nasira dahil sa mga kalamidad na dumaan dito sa Pilipinas, lalo-lalo na dito sa bahagi ng Leyte. Taong 2013 naman nang maminsala ang bagyong Yolanda dito sa bahagi ng Tacloban City, dahilan para masira ang ilang parte ng gusali ng Capitol Building. Kaya sa taong 2019 ay tuluyan itong inabandona at nilisan matapos makagawa ng panibagong Kapitolyo sa Leyte. Yan po yung Capitol. Ayan. Ayan o. So, may nakasulat, Pamunuan, San Lalawigan sa Leyte. Ayan. So, ito yung pinakamalaking Capitol dito sa Leyte. Bago tayo pumasok dito sa loob ay ikutin muna natin yung buong gusali. Ayan. So iikot ko kayo dito at aalamin natin ang history at kung bakit nga ba inabandona itong Kapitolyo. Makikita natin hindi na rin nalinisan kasi natambakan na ng mga tubig. Ayan o. Yan. Kalabaw. Tingnan nyo. Fountain siguro yan. Kaso kinalawang na. At natambakan na ng tubig dito sa ibabaw. May mga naka-statua pa ng mga bata. Ayan. So talagang naabandona na siya. So dito makikita yung mga nakaukit na mga tao. Ayan. Yan po sila Ferdinand Magellan. At dito makikita yung description of the first mass of the Philippines celebrated at Limasawa Island, Leyte on March 31, 1521, taken from Antonio Pigafetta's account of Magellan's voyage around the world. So makikita po natin, yan pong mga nagpakaukit ng mga tao. Ayan, yan po sila Ferdinand Magellan. Ayan, kung saan nagdaos sila ng first mass. Yung paglalakbay nila dito sa Leyte ay ginanap doon sa Limasawa Island, March 31, 1521. Sarado na. So makikita natin talagang abandonado na ang palibot. Maraming nakatambak na kahoy.
hindi na tayo makakababa kasi sarado, baka pagalitan tayo. Yan po yung palibot niya. Itong Kapitolyo na pala, ito ay binabantayan ng security guard. Ayan, tatanungin natin kung pwede tayong makalibot sa buong Kapitolyo at maipakita sa inyo ang kaloob-looban. So napakalawak po ito. Itinayo ito taong 1917 at natapos taong 1925. Dahil sa pribado ang lugar na ito, kaya sinubukan kong magpaalam sa security guard kung pwede bang pumasok sa loob. Ngunit hindi tayo pinayagan dito. Ang sabi niya, doon na lang daw tayo dumaan sa likod para masilip ang kaloob-looban. Ngunit limitado lang ang pwede nating mapuntahan dahil sa under construction ito, dahil gagawin itong museum. So iikot po tayo dito sa likod kasi hindi po tayo pinapasok doon sa area yon. Kasi bawal pang makapasok doon sa loob nito at bawal pang makapag-document yung loob. So makikita po natin may mga aircon pa. Yung iba wala nang aircon, tinanggalan na ng mga aircon. Hindi ko alam kung tinanggalan yan o kung wala yan. Ayan, eto may aircon pa. Doon sa itaas wala na. Hindi ko alam kung tinanggal nila o nilipat nila sa bagong Kapitolyo. Pero makikita po natin talagang matibay pa naman yung Kapitolyong ito. So makikita lang natin na talagang may pagkaluma na yung gusali. Ayan. Ayan po. So may mga CCTV pa. Since hindi tayo pinayagan makapasok, pasilip ko lang mula dito sa bintana kung ano yung itsura dun sa loob. Ayan. May hagdanan. So kung mapapansin natin, okay pa naman yung pundasyon nito. Hindi pa bibigay. So meron ditong nakaukit na babae. May nakasulat na justice. Hindi ko lang alam kung sinong ang babae na yan. Yan. So tara, ikot ko kayo rito. Meron ng mga buwak na. Ano? CR siguro yan. CR. So may CR dun. CR siguro ng mga trabahante. So bawal na tayo dun makapasok, private po. Hindi po tayo tutuloy dun. Ito yung likod ng Kapitolyo. So dahil private ito, hindi pa tayo pwedeng makapag-document doon sa loob. Hanggang dito lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung itsura. Ayan. Siguro kung umabot ako sa taon na nagawa ito, siguro napakaganda talaga nito. Ayan. Dumaan na yung bagyong Yolanda at iba't ibang klase ng lindol. Taong 2019, yung pinakamalakas na lindol na umatake dito sa Leyte ay nagkaroon ng mga lamat yung Kapitolyo. Kaya inabandona at meron ng bagong Kapitolyo na makikita doon sa Palo, Leyte. Kaya iniwan na ito. Pero sa ngayon ay plano nilang gawing museum ito. Sabi ng